wala tayong maaasahan. Ano po dito sa mga miyembro ng Banatae, dahil yung iba dito talagang kilalang kilala po natin yan. Yun nga mismong salitang mga kababayan, Chacha Economic Provision. Hindi pa alam. At yung iba pa nga dyan, gigisingin pa tayo ng hating gabi para lang itanong kung paano i-content yung Chacha Economic Provision, para lang itanong kung anong ibig sabihin nung Chacha Economic Provision, mga kababayan, noong mga panahon na pinag-uusapan yung issue na yon. So ngayon, mga kababayan, pakinggan po natin etong naging interview nito pong mga Banatae dito po kay Yorme Isko Moreno, na kung saan, mga kababayan, soplak po ng matindi etong mga Banatae dito po, mga kababayan, kay Isko Moreno. So ngayon, eto, pakinggan po natin kasi ang tanong po dito kung si PBBM daw yung pinaka-mastermind sa maanumalyang flood control, at ang sagot po ni Isko Moreno, mga kababayan, ni Yorme, naniniwala po siyang walang kasalanan etong si PBBM. Bakit daw, mga kababayan? Eto, pakinggan po nating mabuti. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Oh! Parang showbiz ang dating. O sa bagay, yung nagtanong naman, mga kababayan, talagang galing po siya showbiz yan. Galing sa charity and then nag-showbiz, mga kababayan, hanggang sa nag-politics. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Tama. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, wala po talagang direktang makapagtuturo kay Presidente na siya po ay kasangkot o kaparte, mga kababayan, o kasabwat dun po sa maanumalyang flood control. Ngayon, mga kababayan, di ba, lagi ko naman po sinasabi sa inyo, kung mapapatunayan na ito pong si Martin Romualdez talaga ay kabilang, mga kababayan, o may kinalaman sa maanumalyang flood control, dapat po talaga siya, mga kababayang, managot. Kasi unfair naman na nadadawit yung pangalan ng Presidente porket nababanggit yung pangalan ng kanyang pinsan. Hindi naman po ata makatarungan yon, mga kababayan. Kasi kung makikita po ninyo yung mga DD-set, kaya malalakas ang loob ng mga yan na idawit si Presidente kasi nga nababanggit yung pangalan ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So ngayon, lagi kong sinasabi, kapag lumabas yung ebidensya na makakapagturo kay Martin Romualdez na talagang may kinalaman siya sa maanumalyang flood control, dapat talaga siyang managot. Ano po, so sa usapin kay Presidente, kay PBBM, wala pa tayong nakikita, mga kababayan, na talagang matibay, ika nga, na ebidensya na makakapagsabing may kinalaman ang Presidente, dahil kung siya ay may kinalaman dyan, hindi niya po pa iimbestigahan yung maanumalyang flood control na yan. Anyway, ituloy pa natin. Kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng Presidente. Hindi mo din masasabi, banat bay. Kayo nga, kung titingnan ninyo, 'di ba, kung sa kanila natin ibabato, mga kababayan, halimbawa, sila ang gagawin nating example. So yung paninira pala na ginagawa nila kay PBBM, hindi pala sila maninira kung walang basbas ni Sara Duterte. Yun ba yung gusto nilang sabihin, mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo po, may mga desisyon si Martin Romualdez na hindi po talaga alam ng ating mahal na Presidente, mga kababayan. Kaya nga, kung iisipin po talaga natin, kung may kinalaman dyan si PBBM, hindi niya po pa iimbestigahan yung maanumalyang flood control na yan, katulad ni Digong, na kung saan, kung makikita po ninyo, di ba, nung panahon ng Duterte administration, nasabi ni Duterte yung patungkol sa maanumalyang flood control, pero hanggang doon lang, hindi niya pinaimbestigahan kasi nga baka mamaya tamaan din siya, mga kababayan, or yung kanyang anak na di umano, kasangkot po dyan. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin. So there is a corruption from bottom, and then from the top. So, ibig sabihin, yung mga tao na nasa baba, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. So, kung may kasalanan, dapat may imbestigahan.
na nanggaling sa Kamara, imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Di ba? Yan. By association. Oo. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Di ba? Soplak sila mga kababayan kay Yorme. Kasi nga ito po yung lagi nating sinasabi. Doon sa mga taga-suporta ni Martin Romualdez na nagagalit po sa atin. Ito lagi natin sinasabi, hindi po talaga maiiwasan na yung mga didisit na makikitid mag-isip, idadawit si Presidente. Bakit? Dahil pinsan nga po ni PBBM si Martin Romualdez na di umano nababanggit yung pangalan na sangkot sa maanumalyang flood control at hinihinala pa mga kababayan na mastermind. Ano po sa maanumalyang flood control? Kita nyo ba yung mindset ng mga didisit? Ano iniisip nila? Sangkot siya si Presidente kasi yung pinsan niya sangkot at hindi naman gagalaw yung pinsan niya kung walang basbas ng presidente. So ganun mga kababayan, ang mindset ng mga DDZ. Kaya nga po sinasabi natin na kung ituturo si Martin Romualdez ng ebidensya at mapapatunay na siya po talaga ay sangkot, dapat po talaga siyang managot. Dahil unfair naman do sa presidente na nagtatrabaho at wala namang kinalaman dyan na nababanggit yung kanyang pangalan at pilit siyang idinidikit dun sa issue ng kanyang pinsan. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP? Dahil may picture siya sa akin? Correct. Soplak sila mga kababayan kay Isko Moreno. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan ako hindi ko po ibinoto si Isko noong 2022. And then noong 2025 midterm election, hindi ko po siya sinuportahan, alam niyo naman po yan. Pero bumibilib ako ngayon mga kababayan kay Isko Moreno after po ng eleksyon dahil ginagawa niya po yung tama para sa Maynila. Pinaglilingkuran niya yung mga kababayan Pilipino po natin sa Maynila. At the same time, nakikiisa po siya sa magandang adikhain ng ating mahal na presidente para po ibangon ang bansang Pilipinas at para tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. So doon pa lang mga kababayan, bumibilib na po ako sa ginagawa niyang tama para po sa Maynila. So ngayon, dito naman po sa sinasabi ni Isko Moreno about po kay presidente, isa po talagang malaking soplak yan dito po sa mga banata dahil mismong sa interview po nila, harap-harapan po sila na sinoplak ni Isko Moreno. Anyway, ituloy po natin. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. O papanagutin natin. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. O di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. Tama. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero alam mo, kasalanan mo to, J.K. Barra nagtanong ka pa kasi. Di ba mga kababayan? Nagtanong pa kasi kayo ng ganitong klase ng tanong O di bumalik sa inyo. Bumalik sa inyo. Di ba, biruin nyo, akala siguro nung mga banata mga kababayan, ibang isasagot ni Isko Moreno. Napapabor po sa kanila. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging sagot ni Banat Bay. Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Tama. Si VP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander.
Ah. We are public officials eh. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara eh. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Anchape o ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Tama. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasaing maayos na pamahalaan. Kaya tama mga kababayan, papanagutin si Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential funds at yung iba pa mga perang hinahabol sa kanya. Papanagutin si Martin Romualdez kung mapapatunayan na siya po ay sangkot sa maanumalyang flood control at yung iba mga senador na sangkot mga kababayan at nakinabang sa pera ng mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng mga proyektong kumikbak sila. Ano po mga kababayan, lahat ng mga sangkot sa matinding korupsyon dapat po talaga lahat papanagutin para may mapakinabangan ang susunod na henerasyon. Yan po yung pinakatama dyan. Anyway, hindi lang siguro napansin noong mga banata mga kababayan kung ano yung sinasabi dito ni Yorme. Ano po, kaya oo lang sila ng oo mga kababayan. Kasi yung gustong mangyari dito ni Yorme mga kababayan, lahat ng mga nasa sangkot, lahat ng mga mapapatunayang sangkot at lahat ng iniimbestigahan ngayon, kung mapapatunayang guilty, dapat po talaga lahat managot. Yun yung gustong i-point dyan mga kababayan ni Yorme at kasama dyan si Sara Duterte. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ang mga anak natin. Doon tayo. So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. Tama. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Tama. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.